Road cutting. What is road cutting? These are cuts that are typically used in roads, rails, and canal construction to reduce the length and weight of a road. Moreover, these are also necessary for fixing cracks, asphalt replacement, repairs, and maintenance. So yung road cutting, ginagamit siya sa pag-construct ng mga roads and canal constructions to shorten the length or para ikli or mabawasan kung gaano kahaba yung gagawing kalsada at para maayos yung mga elevation um, para sa gagawing mga daanan. Ginagamit din yung road cutting sa pag-fix or pag-ayos ng mga sira-sirang part ng mga kalsada, sa pagpalit ng mga asfalto, sa pag-repair at maintenance. Halimbawa na lang dito ay yung road from Bambang to Bayongbong sa may part ng Busila. Yung inaalis nila o tinatanggal nila yung mga part ng kalsada na may mga sira at pinapalitan nila ng bago. Next is the location of highways and other roadways is influenced in the first instance by topography, wherein embankments, cuttings, tunnels, and bridges can be constructed to carry roads and railroads with acceptable gradients through areas that are more difficult terrain. So, ang ibig sabihin, yung mga location, yung mga lugar kung saan mapapatayo yung mga highways or yung mga roads natin ay naiimpluwensyahan ng ating topography. Wherein yung topography, it is the steepness. Ito yung kung gaano kataas yung mga part ng isang lugar or kung gaano ito kababa. Nakikita sa picture, ang isang halimbawa ng topography map na makikita na may mga part na mataas siya, tapos may mga part na mababa. So, ito yung mga nakaka-impluwensya sa location ng ating mga highway. So, yung mga embankments, yung mga pagkat sa mga lupa or pagpapatay ng mga tunnels and bridges ay ginagawa para naman yung mga kalsada ay maging accessible sa mga tao. And as highways structures are being constructed, they often traverse a wide variety of ground conditions such as the soil condition, which can expand and shrink, collapse, corrosive, and undergo excessive settlement. Such characteristics may attribute to their composition, the nature of the pore fluids, their mineralogy. Thus, the ground beneath roads and more particularly embankments must have sufficient bearing capacity to be able to carry the load and to prevent foundation failure. So, habang ginagawa yung mga structures o yung mga highway natin, maraming mga problema. Maraming mga problema na nai-encounter. Halimbawa na lang dito ay yung sa ground condition, yung mga soil condition natin na pwede silang mag-expand or mag-shrink, mag-collapse, ganyan. Kung saan nakaka-apekto din ito sa composition, sa nature of their pore fluids and their mineralogy. So, kailangan dito yung mga matitibay dapat na mga embankments. Ang kailangan para naman yung bearing capacity nung nung mga lupa ay kaya niyang i-carry yung load and para naman maiwasan yung pagbuho ng mga foundation natin at pagkasira ng mga structures. And next is factors that may affect road and highways. So, freezing in two wind can cause serious damage to roads, leading to their breakups. Furthermore, the soil becomes saturated when the ice melts, giving rise to settlement and loss of bearing capacity. Same as when the process is repeated, the structure of the soil reduces its bearing capacity. So, ito yung mga factors na nakakaapekto sa mga roads and highways natin. So, yung pag-freeze ay nagko-cause siya ng serious damage sa ating mga roads na nagli-lead sa kanilang mga breakups or yung mga pagkakabitak-bitak. And kapag nangyari ito, kapag repeated na yung process, paulit-ulit siyang nangyayari, so yung structure natin, the structure of the soil reduces its bearing capacity. So yung structure ng soil natin na kung saan nakatayo yung highways or yung mga roads ay nababawasan yung bearing capacity niya. So, nakakaapekto siya sa mga roads natin kasi maaari siyang magdulot ng damage doon sa naipatayong istruktura. So, rigid pavements are more able to resist force action than flexible bituminous pavements. So, sabi dito, yung mga rigid
pavements daw ay mas mainam gamitin kontra sa mga froze or kontra sa froze action kaysa naman yung paggamit ng mga aspalto. So, andito sa picture, makikita yung difference ng rigid pavement and flexible pavement. So, sa rigid pavement is concrete yung ginagamit sila concrete yung ginagamit nila doon sa pinaka-top niya. Samantalang dito sa may flexible pavement, ang ginagamit nila sa toppings niya ay yung aspalto. Makikita din yung difference sa color nila. So, sa rigid pavement is whiter siya or lighter. Samantalang sa flexible is medyo dark yung color niya. Next is geohazards obviously have an adverse influence on roads. So, yung mga geohazards ay marami rin ay nakaka-apekto rin sa ating mga roads and highways. O halimbawa na lang dito ay yung landslides. A landslide, a mass movement of materials such as rock, dirt, or debris down a slope. Landslide, either natural or man-made slopes, adversely affect roadways. So, halata naman, kapag nagkaroon ng landslides, naapektuhan yung ating mga roads kasi nagko-cause siya ng mga traffic or nasisira yung part ng ating mga road kapag natatabunan siya ng mga bato or yung mga earth or debris na nahuhulog or yung mga gumuguhong lupa. Then next is the flooding. Not only disrupt road traffic but can cause the destruction of roads. Siyempre kapag nagkaroon ng flood, naapektuhan din niya yung daloy ng trapiko tapos nakakasira din siya doon sa ating mga roads. And then we have here earthquake. Damages roadways that can cause destruction to urban centers that rely on these roadways. So yung earthquake natin, yung mga earthquake na nangyayari, nakakasira siya sa roads kasi syempre kapag nag-shake yung lupa, yung roads doon sa ibabaw ng lupa nabibitak din siya. Nagko-cause siya ng mga breakups or breakage. Nagka-crack sila or yung iba gumuguho pa siya. And the next is mining subsidence can result notable ground movements that it can be necessary to fill voids beneath roads with drought. So yung mga sa mining, nagkakaroon din siya ng epekto sa ating mga kalsada. Siyempre sa mining is nabubutas yung yung lupa sa ilalim. So, meron tendency na yung road natin, kapag nabutas na yung mga lupa sa ilalim niya, magkukulap siya at magkukose siya ng parang sinkhole. Or para yung butas, mabubutasan sa ilalim. So, yung kalsada na lang yung naiiwan. So, magkukulap siya kasi wala na siyang support doon sa ilalim niya. So, necessary dito, importante na yung mga butas-butas sa ilalim niya ay ma-fill siya, magawan siya ng paraan or malagyan sila ng grout or magamitan ng grouting or yung bulk grouting. So geological conditions, especially the soil properties, potential relative ground displacement, and potential horizontal and vertical strain distribution therefore must be taken into account when designing roadways and seismically active regions. So, importante daw na yung mga geological conditions, yung mga yan, ay ating pag-aralan ng mabuti para naman yung mga i-design natin or yung mga i-design natin mga highways and roadways ay maging successful siya. Next is the site investigation. Site investigation plays an important role wherein it provides the engineer with information on the ground and groundwater conditions in which a rational and economic design for highway can be made. So yung site investigation ay importante siya sa mga engineers kasi ito yung nagpo-provide or nagbibigay ng impormasyon sa kanila tungkol doon sa ground and groundwater conditions, kung ano yung kalagayan yung lupa. Wherein, nakakatulong ito upang alam nila yung mga gagamitin nilang mga methods, steps, strategies, and yung mga process na maaari nilang gamitin sa pagdisenyo ng mga highways para naman masiguro na yung mga structures ay matibay at hindi siya madaling gumuho. And this information should include
should indicate or include the suitability of the proposed location, the quantity of earthworks involved, the subsoil and surface drainage requirements, the availability of suitable construction materials. So, yung mga impormasyon na binibigay or pino-provide ng site investigation sa mga engineers ay dapat naka-indicate or naka-indicate ang mga ito. Next, geomorphological map, useful in relation to route construction in mountainous areas. Such mapping helps preliminary design of cut and fill slopes and land drainage. It also helps determine the approximate land take requirements of the road. So, yung geomorphological map ay very useful siya sa pag-construct ng mga roads and highways natin doon sa lugar kung saan maraming mountainous areas or mabundok na mga lugar. It also it helps identify the general characteristics of an area which a road is to be located. So, yung geomorphological map ay nakakatulong siya para i-identify yung mga general characteristics ng isang lugar kung saan yung ating mga road or yung ating mga daanan ay kung saan nakalocate sila or kung saan yung location dapat ng ating mga daanan o yung ating mga roads and highways. It also provides information on landforming processes and geohazards that can affect road construction. At nagbibigay din siya ng information tungkol sa mga landforming process, sa mga processes na nangyayari doon sa lupa na yon o sa lugar na yon, at nagbibigay din siya ng impormasyon tungkol sa mga geohazards na maaaring makapekto sa ating road or makaapekto sa ating road construction. And it provides information on the character of natural slopes and on the location of construction materials in addition to providing a basis on which to plan the subsequent site exploration. Okay. So that is road cutting. Actually, marami pang mga maps na importante or nakakatulong doon sa ating paggawa ng road or sa ating road constructions. Pero these maps are mainly used or ito yung mga kadalasang mas ginagamit. At marami ding mga factors na maaaring makaapekto sa ating mga road construction. I just put some of it, but you can do research more about it. So, if there are any questions, just comment down below, and thank you.